Greetings mga migs, meron pong nagpa life path numerology reading. So ito po ay from Cebu. So female po ito. Diretso na tayo mga migs Ang petsa ng kapanganakan niya ay 2. So pag sinabing 2, 1 digit, walang masyadong mabigat na karma. Ang life path number niya o destiny niya o soul number niya ay 5. So pag-usapan natin mamaya kung ano ibig sabihin ng 5. Tapos ipinanganak siya ng Friday. So, equivalent ng numerology sa Friday ay number 6. So, ang meaning ng kanyang karmic number ay hindi ko na nilagay kasi wala naman siyang mabigat na karma. So, meron lang tayong mga merits na dapat sundin o gawin para kung ano man yung konting karma sa past life niya ay mabayaran niya at masuklian siya ngayon ng positive energy o positive na pamumuhay. So, ang era ng kanyang birthday ay 80s. So, pinanganak siya noong 80s. So, ibig sabihin po ng 5 po ay teacher or educator. So, pwede yan maging monk, priest, ganon. So, malalim po ang meaning ng 5. Pero, ang pinaka-main niya na meaning ay educator. So, supposedly, mas maganda siguro kung naging life path niya ay maging teacher. Tapos, pinanganak siya Friday, 6. So, mga pinanganak po sa Friday, yung number 6 sa numerology ay meron niyang katangian na natural na umaakit ng kasaganahan o swerte o kayamanan. So dapat lang punong-puno ka ng positive karma para mapagana mo ang number 6 mo. So ito yung mga business na dapat sana niyang pasukin kasi ang kanyang life path number naman ay 5. So supposedly school supplies, books, mga luxury items, at mga arts. Sa kanyang work naman, ito yung kanyang magandang life path o career. Teacher, o sasali siya sa mga pageants, or maging artist siya, it's because of the number 6. Kung ang business niya ngayon ay wala dito sa mga nabanggit ko, so dapat ang kanyang business ngayon ay i-improve na lang niya o gawan niya ng mga technique para ang siste ng kanyang business ay related sa 5 o pag-i-educate sa tao. Kasi meron siyang business na garden o landscaping. So much better na aside sa pagla-landscaping o sa pag-garden is magkaroon siya ng mga lessons o tinuturuan niya yung mga namimili sa kanya ng mga tips o anumang mga dapat malaman. So parang i-educate niya. Kasi from there, mag-a-attract yun ng positive karma. So ito naman yung kanyang luck stages per year. So this year po ay lucky year niya. So marami siyang makukuhang support from people. So angel number niya ngayon, tapos magsisimula yan ngayong September. Tapos magtatapos yan February. So may kaunting span ka lang para paganahin yung luck mo. So dapat naka-align ka dito. Yan. Tapos sa 2027, so year of challenge. So para hindi masyadong mabigat yung challenges na darating sa'yo, ito yung mga gagawin mo. Mag-donate ka sa hospital o sa mental hospital, mag-donate ka. It's because ang number 2 na karmic number ay related sa health, especially sa mental health. Ang kanyang day of fasting naman ay Monday. So bawal siyang kumain ng karne sa Monday. Or much better kung kaya niya, wag siyang kakain sa Monday. Tapos ang mga dapat niyang iwasan na mga tao ay pinanganak sa January at sa July. At yung mga taong pinanganak sa petsa na 2, 20 at 29. Synchronicity na nakita ko ay so close siya sa mga angel number, mga repeating numbers. So ang dapat niyang gawin ay dapat parati siyang magdasal. Ito pa ang mga dapat niyang gawin para mapagana niya itong lucky year niya. So share the knowledge, share money to the poor, tapos give gifts to relatives. Pero wag namang pakumpiyansa kasi marami pong relatives na mga abusado. So patuloy natin dito So sa 2028, year of planning, balance. So ipaplano mo yung mga gagawin mo. It's because pagdating ng 2029, year of harvest yan. Magsisimula yan sa September. So kung ano yung pinlano mo dito, ano yung tinanim mo dito sa 2028, so makukuha mo yan sa 2029 hanggang 2030 kasi luxury yan.
Pagdating naman ng 2031, karmic year o paniningil ng karma. So dapat bayad ka na dito para walang challenges na dumating, o kung mayroon mang challenges, hindi ganun kabigat. So pag nakabayad ka ng karma mo, malaking big shift kasi number 8. Ang 8 po ay big shift yan. So maaring pataas, maaring pababa. Pero kung nakabayad ka sa karma mo, maaring pataas yung number 8 mo. Pagdating naman sa 2033, pag edad mo ng 45, so makakuha ka ng success. Pero mag-ingat ka kasi mawawala tong big shift at saka success kung hindi ka nakabayad dito sa karmic year mo. So dito pa lang, pag edad mo ng 42, dapat ay marami ka nang natulungan. Nag-donate ka na sa hospital, mental hospital. Hindi man lahat ng kayamanan may donate mo. Basta meron kang i-share monthly or weekly kung kaya mo. Tapos personal na gawain mo sa ibang tao para maka-gain ka ng good karma. Share the knowledge, share money to the poor, tapos give gifts to relatives. So maganda naman yung kapalaran mo. May mga challenges pero natural yan kasi ang buhay ng tao ay cycle yan, taas baba. So para hindi masyadong mabigat yung challenges, so gawin yung mga merit. So yun lang, Migs from Cebu. So maraming salamat po sa pag-avail ng ating life path numerology reading. So sa mga gustong magpa-reading dyan, message na kayo sa FB page na Buhay na Salita TV. Yun lang po. Thank you.